Hindi ko kailanman inidolo si Benji Magalong. Matagal ko lang siyang pinagmamasdan, dahil sa bansa kung saan parang alamat ang mga malinis na politiko, natutunan kong huwag agad pumalakpak. Pero aaminin ko, mas disiplinado siya kaysa sa karamihan, mas madalas makita, at kahit paano, binabanggit niya ang integridad sa isang kulturang politikal na allergic sa salitang iyon. Pero tandaan, ang pagiging mas mabuti kaysa sa pinakamasama ay hindi automatikong kabutihan. Nang tanggapin niya ang posisyon bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, ipinakita ito bilang hakbang ng reforma. Pero bago pa malinaw ang kanyang papel, may tanong na agad sa legalidad, pwedeng ba sabay ang isang halal na opisyal at isang pambansang posisyon? Ayon sa 1987 Constitution, Article 9B, Section 7, bawal may talaga o alang muli ang isang halal na opisyal sa ibang pwesto habang siya ay nanunungkulan, maliban kung pinapayagan ng batas. Kaya nga mismong Malacanang ay agad nagsabing rerepasuhin ng kanilang legal team ang issue. Noong Setyembre taong 2025, kinumpirma ni Magalong na binitiwan niya ang posisyon sa ICI matapos palitan ng palasyo ang kanyang pangalan. Siya mismo ang nagsabing, minsan nga napapabayaan ko na yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio. Kung alam mong napapabayaan mo na, bakit pa tinanggap ang dagdag na trabaho? Ang 110 na milyong piso tennis court, isyu ng prioridad. Ang tennis court at parking building sa Burnham Park, na nagkakahalaga ng halos 110 na milyong piso, ay proyekto ng lungsod sa ilalim ng Diskaya Street. Gerard Consortium. Dapat natapos noong 2023, pero binuksan pa rin noong Mayo taong 2025 kahit may kulang pang bahagi. Ayon sa City Engineering Office, may 26 na milyong piso na hindi muna ibinayad sa contractor habang hindi pa tapos ang proyekto. Sabi ni Magalong, sumunod daw sa batas ang proyekto at minor finishes na lang ang kulang. Pero sa mga talakayan ng City Council, lumabas na may mga tanong sa schedule, saklaw, at mga pagkakaiba sa plano. Kung tunay na bukas sa publiko, dapat nagpapaliwanag na bago pa man questionin. Ang mga rock netting projects, kaligtasan o gastos. May mga residente ring nagtanong tungkol sa mga proyekto sa Marcos Highway at Cannon Road, mga multi-milyong slope protection at rock netting na layong pigilan ng landslide. Isa sa mga proyekto, ang 260 na milyong piso rock shed sa Benguet, ay pinuna mismo ni Pangulong Marcos Jr. noong Agosto taong 2025 dahil sa mga depekto. Kung ang mga pambansang proyekto nga ay pumapalya kahit malaki ang budget, paano pa ang mga lokal? Sino ang pumili sa mga contractor, at may independent safety audit ba bago ito tinanggap? Ang ICI issue at salamin ng pananagutan. Sinabi ni Magalong na parang siya raw ang iniimbestigahan. Pero malinaw, ang appointment niya, hindi ang pagkatao niya, ang sinusuri. Kung tunay kang tagapagtanggol ng batas, bakit ka nagiging defensive kapag ikaw na ang tinitingnan? Ang tunay na leader ay sumusunod sa prinsipyo ng accountability kahit hindi siya komportable. Baguio, pag-unlad o pagkaligaw. Kinilala si Magalong sa pagpapanumbalik ng disiplina sa Baguio, pero sabi ng marami, mas siksikan, mas mahal, at mas hindi na humihinga ang lungsod ngayon. Habang may mga proyekto raw sa infrastruktura, marami pa ring barangay roads, kanal, at pabahay ang hindi natatapos. May mga ulat na malaking pondo ng lungsod ang naka-time deposit pa rin, imbes na gamitin sa serbisyo. Isa pa, ang 95 na milyong piso tuba property para sa pabahay ay tinutulig sa dahil sa isyu ng halaga at transparency. Sabi ng lungsod, legal daw. Pero sabi ng mga mamamayan, kung maayos, bakit laging huli ang paliwanag? At habang patuloy ang overdevelopment, kondo dito, parking doon, punong pinapalitan ng signage, tanong ng ilan, kapag ang pag-unlad ay kapalit ng ginhawa ng mga taga-Baguio, progreso pa ba yan o negosyo na lang? Ang ALAKAT naalaka ni Mayor. Si Magalong ang isa sa pinakakitang mayor sa buong bansa, palaging nasa mga forum, conference, at media. Mag-alin.